Yes, okay lang po ba? Yes po, okay lang po. Okay po. So to begin po, could you please tell us a bit po about yourself? Ano po yung course po ninyo and year level? My name is Nea Mabulak po. Ang course ko po, finance po. First year college po. Ayan po. Ilang taon na po kayo sa nagbebenta po ng handicraft products? Siguro po nag-start po siya noong 2021 po. Okay po. Ano po yung mga type po ng products na binibenta po ninyo? Like crochet po ba siya, satin ribbon, pashi wire, and po? Yung una ko pong ginawa po, crochet po siya, tapos nasundan po nung ribbon po, then mga pashi wire po. Ayan. Thank you so much po. So, mag-start na po tayo sa pinaka-question po. Ito po yung first question po namin. Ano po yung mga naging nakaranasan mo po habang ibinibenta mo po yung mga produkto nyo po sa pamamagitan po ng social media? So, na-experience ko po ay both positive po and challenging situation po. Meron po minsan customers po na nakaka-appreciate po ng mga gawa ko and nagbibigay po ng mga feedback po, which inspired me po na mag-continue po sa paggagawa po ng mga handicraft products po. And I also encountered po difficulties po like mabagal po na pagbenta po, mga demanding na customers, and sometimes po late po na pagbabayad po. Paano mo po hinaharap yung mga karanasan mo sa pagbebenta ng mga produkto nyo po sa pamamagitan po ng social media platform? Siguro, natutunan ko po na mas maging patient po and mas maging professional po when talking po sa mga customers po. And I also improve po sa marketing skills po, sa pag-post po lagi, tapos mga pag-join po sa mga selling groups po, and responding po ng mabilis po sa mga nag-i-inquire po sa product ko po. Ano po yung nag-uudyok sa inyo na magbenta po ng mga produktong handicrafts online? My motivation po is yung siguro po yung hilig ko po sa paggagawa ng mga produkto po, handmade. And sa mga natutuwa rin po na natutuwa po sa mga tao na nakaka-appreciate po na ito. And also po, mas tinutulungan po ako financially po, especially po in supporting my studies po. Paano mo pananatiling maging motibido sa paggawa at pagbebenta ng mga handicraft sa kabila ng mga hamon bilang isang estudyanteng hindi naman nag-aaral ng negosyo? Siguro, I remind myself po na yung goal ko po and kung bakit po ako nag-start po. Even po hindi po ako business student po, I use online resources po, nanonood po ng mga tutorials and natutunan rin po sa mga experience po. Siguro po, every small achievement po, nagiging motivated po ako. Gaano po kalaki yung karaniwang kinikita mo po sa pagbebenta ng produkto mo po online at na sumusuporta po sa iyong pag-aaral at nagpapanatili sa operasyon ng iyong negosyo? Minsan po nakakita po ako ng siguro po 1.5 po, if hindi naman po masyado malaking product po. Tapos siguro pinakamalaki na po 5K po. Depende po sa panahon po at dami po ng mga order po. Paano nyo naman po na-handle kapag madami po yung nag-order sa inyo? Yung paggawa po. Na-handle ko po siguro sila kapag po mas inuuna ko po yung mas maaga po yung deadline po. Inuuna ko po yung mas kailangan na yung products po.
Paano mo naman po nakuha ang iyong kita mula sa pagbebenta upang suportahan ang iyong pag-aaral bilang isang negosyanteng estudyante na hindi mula sa kursong pangnegosyo at mapanatili ang operasyon ng iyong negosyo? Di po paulit po ng question. Okay po. Paano mo po nakukuha ang iyong kita mula sa benta upang suportahan ang iyong pag-aaral bilang isang negosyanteng estudyante na hindi mula sa kursong pangnegosyo at para mapanatili ang iyong operasyon sa negosyo mo po? As a non-business student po, sa kursong as a non-business student po, hindi mula sa kursong pang-negosyo po. Nahirapan po ako i-promote ang produkto po. Wait, kaingay ng bata, wait lang po. Okay na po, pasensya na po. Pwede po last paulit po ng tanong po. Okay lang po. Eto po. Paano nyo naman po nakukuha ang iyong kita mula sa benta upang suportahan ang iyong pag-aaral bilang isang negosyanteng estudyante na hindi mula sa kursong pangnegosyo? At paano nyo po napapanatili ang iyong operasyon ng iyong negosyo? I set aside po may marketing products po, like pagpo-post po sa social media po, and pag-offer po ng mga discounts po, and paggawa po ng mga disenyo na nakakahikayat po ng customer po. And also, binabudget ko po yung income properly po so I can both support my studies po and buy materials po. Thank you po. Next, Kelly. Ayun. Sa mga difficulties naman po tayo. First question po, ano po mga kahirapan po kayong nararanasan kapag ginagamit niyo po yung social media sa pagbenta po ng mga handicraft products, yan, bilang estudyante po na hindi mula sa kursong pangnegosyo? Ano po yung mga naging difficulties niyo po? As a non-business student po, mas nalaman ko po na mas mahirap po mag-promote ng products po sa online kasi po naglalak po siya ng knowledge about marketing po bilang hindi po business student po. And also po nag-struggle po ako about sa managing time po between sa pag-aaral ko po and pagtitinda po. And minsan po, hindi ko po alam kung paano po mag-price and kung paano po yung mga handicrafts early po. Okay po, thank you po. Next question po. Paano niyo naman po nalampasan or nalulusutan po yung mga hirap po nito sa paggamit po ng social media platforms? Nalalampasan ko po sa pamamagitan po ng mga panonood po ng tutorials po, paghingi po ng mga payo sa mga kaibigan ko po may alam sa pagbibenta po online. At mga natutunan ko po sa experience ko po. Ayan po, thank you po. So, number 3 po, ano po yung mga strategy po na ginamit nyo nung sinabi nyo po na nahihirapan po kayo dun sa sagot nyo po sa question number 1 na
yung mga difficulties nyo po? Ano po yung mga strategy na ginawa nyo para po ma-achieve na makapagbenta po kayo? I use strategies po like posting po, creating photos of my products po, pagbibigay nga po ng discounts and mga hashtag po, and mga mabilisang pag-reply po sa mga customers po. And yun nga po, pagsasali po sa mga groups po na about po dun sa mga handicrafts po na ginagawa ko. Ayan po. So, paano po na naapektuhan po nito yung naapektuhan po ng mga strategies, yung pagbebenta niyo po ng mga handicraft products? This strategies po, mas natulungan po ako mag-gain po ng more customers po and mas na-improve po yung mga sales ko po and build trust po sa mga pumibili po, and they also made me more confident po sa pagtitinda po. Ayan. Ayan po. Ano naman po yung ginawa niyo pong strategy? So, halimbawa po, yung mga strategy po na nahanap niyo pong pinaka-effective at yung hindi po masyadong effective sa mga binanggit niyo pong strategy. Siguro po yung pinaka-most effective strategy po is yung pagpa-post po and mga post po ng product photos po. And yung hindi naman po effective strategy po is yung giving too many discounts po, since lowered lang po kita po. Ayun po, meron pa po ba, ano po mga social media platform po yung ginagamit niyo sa pagbebenta po? Bukod po sa Facebook po, Instagram po, saka TikTok po. Okay po, thank you po. So, last question po tayo. Paano niyo naman po sinasagawa po yung mga strategy na, ayun nga po, pinaka-effective, at paano niyo po pinapa-improve or pinapabuti po yung mga hindi naman po masyadong effective? I'll continue po na mas mapa-improve po yung effective strategies po sa paggawa po ng photos na creative po and engaging po. And most effective naman po use like discounts po, and I now use them only on special occasions po, so hindi po ako mawalan po ng kita po. Ayun po, thank you so much po. Ayun lang po yung mga question po namin. Thank you po.